Si Pangulong Marcos Jr. ang nagtala ngayon ng kasaysayan na sa pinakalahat ng mga naging presidente dito po sa ating bansa ay siya yung pinakasadsad, pinakamababa na nakuha na rating sa survey at siyempre ang pinakatampok ko rito yung tinatawag na midterm elections. At dahil kasi noon ho mga kababayan, akala ko nga ho ang talagang mababa na ho na nakuhang marka o rating ay itong si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Dahil siya po ay siguro para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, si GMA o Gloria Macapagal Arroyo ay talagang hindi po naging popular nang siya po ay maging umaupo bilang presidente ng Republika ng Pilipinas. Bakit ho? Kasi yung kanyang pagkakaupo ay resulta ng pagkapatalsik kay Erap Estrada bilang Pangulo. Di ba? Hindi niya natapos yung termino, nagkaroon po ng EDSA 2 at si Gloria Macapagal Arroyo o GMA ang napwesto bilang presidente dahil siya po ang vice-presidente noon Pagkatapos po niyan ay nagkaroon ng eleksyon diyan po sa ating bansa at nagkaroon ng yung mga aligasyon ng dayaan at bumigat po yung mga bintang na dayaan nung lumabas po yung usapan o di umano'y kanyang pagtawag sa isang commissioner ng COMELEC, di ba? Yung, di ba, alam niyo naman siguro, yung tinatawag na Hello Garci scandal, di po ba? So, simula noon ay talagang masasabi natin na hindi po naging madali para kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo yung mamuno dahil sa yung sinasabi na, di ba, pagkakakuha niya ng posisyon ni Erap Estrada tapos nung election ho ay tumakbo siya laban po kay Fernando Poe Jr. at sinasabi na nagkadayaan tapos kumbaga sa nadiin pa ho na talagang yung mga hinala na nagkadayan, di po ba, yung sa Hello Garci scandal. So talagang gano'n. Tapos yung pinaka midterm elections ay yung mga 2007 ho tayo, ay siya po ang bagsak po siya sa rating 30%. So sa dami ho ng mga problema na mga kinaharap niya, 30%. Pero ngayon ho mga kababayan ay nagtala ho ng 25%. Ito pong si Pangulong Marcos Jr. Ano kaya ibig sabihin ho nito? So ito pakinggan din ho natin, isa po itong political strategist si Ginoong Lito Banayo at may paliwanag niya kasi inisa-isa niya ho at kanyang ni-research yung mga naging presidente at yun nga ho, nagulat din ho siya na ito palang si Bongbong Marcos ngayon ang nakapagtala ng siyang may pinakamababa at pinakasadsad na rating sa kasaysayan ho. Dito po, panoorin po natin I was also surprised by those numbers. So I looked at previous Pulse-Asia numbers and they showed that President, in the same period, March 2025 versus Duterte's March 2019 versus Pinoy's February 2013 and Arroyo's March 2007. Okay. Puro midterm elections ito, no? Marcos is down to 25%, but Duterte was 87% during that period. Yeah. Aquino was 68%, also quite high. GMA was 30%. So I was surprised at that. I always thought GMA was always the lowest among all presidents. But tinalo pa niya sa 30% versus 25%. So this is really public sentiment. This is a show of emotion. And one must remember that the average Filipino voter votes according to his emotions, according to his sentiments. Or in the absence of such, according to the popularity of the individual candidate. So meron talagang resentment against the present government. Now, yung slow drop before, yung dati, baba ng baba, could be linked to inflation, high unemployment, the usual economic factors, the quality of life and the cost of living. But itong nangyari sa The Hague,
to nangyari sa ICC, biglang yung resentment na yon umakyat to anger against the government. And that is the result. Okay, so yan po mga kababayan at ayon po sa political strategies na si Lito Banayo. So talagang noong umpisa ay may hinanakit na po ang mga Pilipino, di ba? May tampo dahil sa inflation, talagang napakataas po ng bilihin dito po sa ating bansa, di po ba? At ang hirap po ngayon at grabe ho, bukod sa taas ng bilihin, di ba, yung sweldo ho ng mga manggagawa hindi naman po sapat eh. Tapos napakataas pa ho ng singil sa kuryente, yung Meralco na yan. Nako, grabe ho, di ba? Ang taas-taas ho maningil ng kuryente at hindi naman magandang serbisyo. Tapos, singil din ho sa tubig. So talagang hirap na hirap po ang mga Pilipino, di po ba? Sa dami ho ng mga gastusin at di ba, mahal po ng bilihin dito po sa ating bansa. Tapos, ay nadagdagan pa ho. So, naging emosyonal po yung mga Pilipino dahil sa nadagdag pa ho, ito hong biglang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, sabi ho yan ni Lito Banayo, political strategist. At doon po, mula po sa tampo, napunta na po sa galit. At alam nyo naman ho, yung mga Pilipino, emosyonal po yan eh. So, yun po ang binabanggit niya. Kaya, lumagapak ho ang, di ba sa survey, ito pong si Pangulong Marcos Jr. Sumadsad do sa 25%. Mas mababa, tinalo niya pa ho si GMA, Gloria Macapagal Arroyo, na napakarami ho ng mga iskandalo, di ba, na kinaharap. Pero ito ho, wala ho, di ba, kung tutuusin ano ba yung iskandalo. Kaya lang, marami ho siyang naging desisyon na hindi po nagustuhan ng mga Pilipino. At isa ho dyan ay ito nga hong biglang pagpapaaresto at pagpapakulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At habang, di ba kasi, nagkabistuhan ng mga kababayan At napakaganda rin yung resulta ng investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations ni Senator Amy Marcos. Dahil sa dun ho, nabunyag ho, nabuyang-yang na talagang hindi po naibigay yung due process sa dating Pangulo, mga kababayan. So, yun po, talagang nagalit po ang tao. So, yan na nga po ang epekto na sinasabi kung kaya't lalagapak po ito pong yung rating ho ni Pangulong Marcos Jr. Bagamat sa ngayon ay sinasabi niya, nako, hindi baliwala sa amin yan, no? Hindi raw iniintindi ng Pangulo ito hong resulta ng survey ayon ho kay Yusek Claire Castro. Pero ako hindi naniniwala na hindi po inintindihan. Sa katunayan, sa kasagsagan ng kampanya ay biglang naisipan na, di ba, ilunsad ito hong murang bigas, 20 pesos na bigas. At yun nga ho kaya nga si BP Sara, duda ho rito at naku, wag daw pong magpabudol Kasi alam niyo naman bakit bigla-biglaan. Dapat ho, nangako ka ng kampanya na ang bigas ay gagawin mong 20 pesos. Di ba? Pero bakit makalipas ang 3 taon at ngayon midterm elections biglang lagapak ang 'di ba ang rating ni Pangulong Marcos Jr. Tsaka biglang inhabol itong 20 pesos na bigas. Alam niyo ho, kung talagang talagang noon pa man na pagkaupo sa pwesto ay pinagplanuhan at gusto hong ipatupad ito, dapat ho sa yung pagbalangkas pa lang ng panukalang pambansang budget taon-taon, isinasama na ho yan, di ba? At magkakaroon po ng subsidy. Pero hindi naman sinama sa mga nakaraan na mga budget. At ang inuna yung mga ayuda, AKAP, AIX, kung ano-ano, no? Ito'y isa ring forma. Isang uri rin, mukha ng ayuda, di ba? Kasi may subsidy ho rito Dito po sa 20 pesos na bigas na ibebenta ng NFA. Bagamat ang talagang tunay na presyo nito ay 33 pesos, mga kababayan. At yung 13 pesos ay aabonohan natin, pag-aambag-ambagan natin mga Pilipino. Aabot ho yan sa pagkakwento ay nasa 4.5 billion pesos.
O yun ho, mga kababayan. Bagamat ngayon, sinasabi ho ng Malacanang, naku, wala. Hindi totoo yan na matagal na raw nilang pinag-isipan. Pero, bakit kanyo lang ipinatupad? Okay. So, yan lang ho, mga kababayan, ang binabanggit ho natin na talagang sad-sad to. So, malalagay na ho sa kasaysayan dito po sa ating bansa at sa mga naging Pangulo na ito pong si Pangulong Marcos Jr. ang may siyang pinakamababang marka o rating na nakuha sa kalagitnaan ng kanyang termino. Kadalasan kasi, di ba, pag midterm elections, kaya yung mga kandidato ho ng mga, sa senador, nagsisiksikan ho yan sa administrasyon. Bakit ho? Kasi, base po sa mga kasaysayan, ay pag midterm, talagang sikat na sikat pa Popular na popular pa ang isang Pangulo. At kadalasan, talagang naipapanalo niya ng mabilis yung mga kumakandidatong senador na nasa ilalim ng administrasyon. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, alamin ho natin magiging resulta ng eleksyon sa Mayo 12. At kung sino ba? Kasi ngayon, nagkakampanya na rin ho si BP Sara Duterte sa panig po ng oposisyon. At ito pong si Pangulong Marcos Jr. Bigla natigil din yung kampanya. Siguro, siyempre, yung nag-i-endorso, bagsak Yung kanyang i-endorso na iba nangangailangan ng tulong, paano matutulungan? Di lalong babagsak, lalong lulubog. So, okay, mag-antabay lang ho tayo, mga kababayan, at sa iba pang mga kaganapan dito po sa ating bansa. So, sa pangkalahatan, yung ating pinag-usapan ho ngayon, si BBM, ang siyang pinakasadsad na rating na nakuha sa kasaysayan ng mga naging Pangulo ng ating bansa. Okay? Sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, bago lang ho kayo sa ating channel, subscribe na po, i-like at i-share para lagi po kayong updated dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po uli. Ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.